Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang pagpala ang mahabagin, ang lahat ng papurit pasasalamat ay nauukol lamang bukod tangi sa nag-iisang tunay na Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay igawad niya sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kamag-anak, at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Binabati ko po ang aking mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagbati natin mga Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muli po ay tayo po ay nagbabalik, mga mahal na kapatid sa Islam, upang maghatid ng kaunting kaalaman hinggil po sa ating pananampalataya, sa ating reliyong Islam. At ito po ay karugtong ng una kong natalakay patungkol po sa la ilaha illallah. Natalakay natin nung kahapon ang kahulugan at mga haligi ng la ilaha illallah, at ngayon naman inshallah sa abot ng ating mga kaya ay ating tatalakayin ang mga kondisyon naman ng la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah, mga mahal na kapatid sa Islam, ang kondisyon nito ay sabi ng ating mga pantas, meron itong 7 kondisyon, sabi ng ating mga pantas. Subalit ang ilan mga pantas ay nagsasabi na meron itong 8 kondisyon, no? Na kung saan katulad ng isang susi, di ba? Ang susi na meron tayo, halimbawa susi ng bahay, susi ng sasakyan, ay may mga ngipin at hindi mo mabubuksan ng halimbawa ang pintuan kung ang susi ay walang mga ngipin. Ganoon din naman ang sasakyan. So ang la ilaha illallah, ang ngipin nito ay ito yung tinatawag na kondisyon nito, ito yung tinatawag na ngipin niya, na kung saan hindi magiging tumpak at tama yung ating pagsaksi ng la ilaha illallah kung hindi ito makumpleto. Isa man dito ang mawala sa kondisyon na ito o sa ngipin na ito ng la ilaha illallah ay mawawalang saysa yung ating pagbigkas nito. So inshallah sa abot ating mga kaya ay alamin natin kung ano ba ang mga kondisyon ng la ilaha illallah. Asyurut la ilaha illallah. Ang unang kondisyon mga kapatid, ito ay review lang sa mga kapatid ko. Subalit sa mga ito ay mga para lang sa mga bagong Muslim na kayayakap pa lamang, na kung saan magkaroon sila ng kaalaman hinggil sa mga kondisyon ng la ilaha illallah. Ang unang kondisyon ng la ilaha illallah ay ang tinatawag na al-ilm, ang kaalaman. Sa Tagalog, ang kaalaman, na kung saan ito ay kabaliktaran ng kamangmangan. Kaya kinakailangan ng isang bagong Muslim na kung saan kapag sinabi niya ang la ilaha illallah ay nalaman niya ang ang kahulugan nito. Ibig sabihin, mga mahal na kapatid sa Islam, na kailangan mayroon tayong kaalaman sa kahulugan ng la ilaha illallah, na alam natin na mayroon tayong tinatakwil. Ito yung mahalagang kaalaman na sa unang kondisyon ng la ilaha illallah, na malaman natin na mayroon tayong tinatakwil at mayroon tayong tinatanggap. Ibig sabihin, bago natin tanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon tayong tinatakwil. Dapat alam ng isang tao ito na siya ay bago yumakap sa Islam, mayroon siyang tinatanggi. No, ito yung kaalaman, at kaalaman din na meron siyang tatanggapin, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay at nag-iisang
Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at dapat ninyong malaman na walang ibang tunay na Diyos na dapat ninyong sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal al-jannah. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sinumang namatay at siya ay nasa sandaling kaalaman na walang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay papasok sa paraiso. Kaya mga mahal na kapatid ko sa Islam, ang ilang mga pantas ay nagsabi na sinabi nila, halimbawa katulad ni Imam Bukhari rahimahullah, na isang scholar sa ating pananampalatayang Islam, ang sabi niya, al-ilmu qabla al-qawli wal-a'mal. Na sinabi ni Imam Bukhari, kalugdan nawa siya ng Allah, na ang kaalaman ay nararapat taglayin ng isang Muslim sa ating mga sarili, mga kapatid, bago tayo magsasalita at bago tayo magsasabuhay o magsasagawa. So ito yung unang haligi ng unang kondisyon ng la ilaha illallah, na kung saan ang kaalaman, mga kapatid, al-ilm. Pangalawang haligi ng pangalawang kondisyon ng la ilaha illallah ay ang tinatawag na al-yakin, o ang katiyakan. Ang kabaliktaran nito ay ang pagdududa o ang pag-aalinlangan. Na dapat na kapag binigkas natin ang la ilaha illallah ay mayroon tayong buong katiyakan, mga kapatid ko sa Islam. Katiyakan sa ating mga sarili na kung saan meron tayong ganap at wagas na kasiguraduhan na tayo ay nagsabi ng la ilaha illallah o walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, nang meron po tayong katiyakan. Tiyak tayo, 100% tayong tiyak sa la ilaha illallah, na wala itong pag-aalinlangan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malawahating Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang tanging mananampalataya lamang ay sila yaong mga naniniwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos sila ay hindi nag-aalinlangan sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Meaning, kapatid, 100% po tayong tiyak nung tayo ay binigkas natin yung katagang la ilaha illallah. Nung nag-Muslim tayo, at lalo ngayon, alhamdulillah, mga Muslim tayo, dapat meron tayong 100% na katiyakan. Kaya naman, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat po sa atin na kapag binigkas natin ng la ilaha illallah ay mayroon tayong buong katiyakan sa ating mga sarili at walang halong pag-aalinlangan. Walang halong pag-aalinlangan, mga kapatid. Pangatlong kondisyon ng la ilaha illallah ay ang tinatawag na al-ikhlas, o sa Tagalog ang kadalisayan, na ang kabaliktaran nito ay ang shirk o ang pagtatambal sa pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang riya ay kabaliktaran din ito sa tinatawag na al-ikhlas, yung pakitang tao. So, ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, na kung binigkas natin ang la ilaha illallah, nararapat na ito ay dalisay sa ating mga puso at may katapatan po, mga mahal na kapatid ko sa Islam, na ito ay para lamang sa kaluguran ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi pakitang tao o kung kani-kanino man, Kaya linisin natin ang ating intensyon, ang ating layunin, na ito ay para lamang sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malawahating Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin.
Sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang ipinag-uutos sa inyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kundi para sumamba lamang kayo sa Kanya ng may buong katapatan o buong kadalisayan. So yun mga kapatid, kaya nga tayong mga Muslim, kapag tayo ay mag-ibada o magsamba, ang unang kondisyon nito, alam natin, ang tinatawag na al-ikhlas. Dahil kung hindi naman ikhlas, yung ating pagsamba, maging yung ating pagsyahada o pagbigkas ng la ilaha illallah, ay walang saysay po o walang pakinabang po ito sa atin mga mahal na kapatid. Sapagkat unang kondisyon upang matanggap ang ating ibada, yung tinatawag na syahada o la ilaha illallah, sumasaksi tayo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang ang Allah, ang unang kondisyon alam natin na ito ay tinatawag na al-ikhlas, ang kadalisayan po, no? At ang pangalawa, yung mutabaah, yung pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamamaraan. So, yun po ang pangatlo po. Ang pang-apat po na kondisyon ng la ilaha illallah ay tinatawag na as-sidiq. As-sidiq o ang pagiging makatotohanan, na ang kabaliktaran nito ay ang kasinungalingan. So, yung pagbigkas natin ng la ilaha illallah, mga kapatid, nararapat na ito ay makatotohanan sa ating mga sarili, sapagkat alam natin sa ating mga sarili na ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya kung ano ang nasa ating kalooban, o nasa ating mga puso. Kaya nararapat na binigkas natin ng la ilaha illallah, ito ay galing mismo sa kaibuturan ng ating mga puso na walang halong kasinungalingan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadibin. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakala nyo ba o kayong mga aking nilikha na mga tao na hayaan na lamang ko kayo na pagkatapos nyong magsabi na kami ay nananampalataya, na hindi ko kayo susubukan? Tunay na aming sinubukan ang mga taong nauna pa sa inyo. At tunay na nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinuman sa inyo ang makatotohanan. At nalalaman din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman sa inyo ang mga sinungaling. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalataya, lalo sa mga bagong Muslim na kayayakap pa lamang, napakahalaga po ang pagiging makatotohanan po sa ating pagbigkas ng la ilaha illallah. Dahil kahit na ikaw ay nagsyahada, binigkas mo ang asyhadu an la ilaha illallah, subalit ito ay nasa dila lamang, hindi nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso, hindi rin ito magbibigay ng pakinabang sa iyo. Sa katotohanan po, hindi ka rin maliligtas kasi papasok ito sa tinatawag na riya, no? Pakitang tao. Kinakailangan makatotohanan tayo sa ating pagsaksi na asyhadu an la ilaha illallah. Kaya mga mahal na kapatid sa Islam, no? Ito po ang pang-apat. So kailangan tayo ay makatotohanan sa ating sinaksihan na la ilaha illallah. Panglima po na kondisyon ng la ilaha illallah ay ang tinatawag na al-mahabbah o ang pagmamahal. No, ang pagmamahal na ang kabaliktaran naman nito ay pagkamuhi, no? Pagkamuhi ang kabaliktaran nito. Na ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam na ang pagmamahal, binigkas natin ito ang la ilaha illallah, na kung saan may kasamang wagas na pagmamahal ito. Na kung saan binigkas natin ang la ilaha illallah nang dahil lamang sa pagmamahal natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid ko sa Islam, sabihin mo o Muhammad sa sangkatauhan, kung tunay kayo na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ninyo ako sapagkat kayo ay mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya upang matupad mga kapatid sa Islam
ang isa sa kondisyon ng la ilaha illallah ay sundin natin ang mga ipinag-uutos ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at layuan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Sapagkat ito ay ipinag-utos sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Sinabi ng dakilang tagapaglikha na kung anuman ang ibinigay sa inyo ng sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo. Kunin ninyo, i-grab ninyo, no? At kung anuman ang kanyang ipinagbabawal ay iwasan at layuan ninyo. So ito yung tanda na mga kapatid na minamahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sundin natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, waqala sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakunullahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay na kapag mayroon ito sa isang tao, taglay ito ng isang tao, kanyang matatagpuan ang tunay na tamis ng pananampalataya. Ano ito mga kapatid ko? Na ang Allah lamang at pagkatapos ang kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pinakamamahal. Higit pa sa lahat, no? Ibig sabihin mga kapatid, uunahin muna natin na mahalin ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa ang iba. Bago pa ang ating mga magulang, ang ating mga anak, mga asawa, unahin muna natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, walang pagsunod kanino man, kahit magulang mo pa, kung ito ay pagsuway sa dakilang tagapaglikha. Kaya kapag talaga yung pagmamahal mo ay, yung mataas na pagmamahal mo talaga ay para lamang sa Allah, ikaw ay pumasok sa Islam, sinaksihan mo na walang ibang Diyos na tunay na dapat sa maliban sa Allah, nagmuslim ka, ang dahilan ay mahal mo ang dakilang tagapaglikha. At dito natin matatagpuan ang tunay na tamis ng pananampalataya kapag inuna mo ang pagmamahal mo una sa dakilang tagapaglikha, kasunod ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Sinasabi nga rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging tunay na mananampalataya ang isa sa inyo kung hindi nyo ako mahalin ng higit pa sa pagmamahal sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, at sa lahat ng sangkatauhan. Yun yung katumpakan ng pananampalataya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. So, ibig sabihin kapatid, malalasap natin ang tunay na diwa ng la ilaha illallah kung ating ang pagbigkas natin dito ay dahil sa pagmamahal natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-anim naman na kondisyon ng la ilaha illallah mga kapatid ko sa Islam ay ang al-inqiyad, o ang ibig sabihin ito ang pagsuko, na ang kabaliktaran nito ay ang pagtalikod. Kaya ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam na binibigkas natin ng la ilaha illallah dahil tayo ay wagas na sumuko sa kalooban ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Wagas tayong sumuko. Kaya ating binigkas ang la ilaha illallah dahil tayo ay sumuko, no, ng wagas, ng may buong katapatan, na ang layunin lamang natin nito ay sundin natin ang lahat ng ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa atin na sumunod tayo sa lahat ng ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nararapat din nating layuan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, ang sinuman na isinuko ang kanyang sarili sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay gumagawa ng kabutihan, nagsasala, nagfa-fasting sa buwan ng Ramadan, mga kabutihang gawain, maraming kabutihan, pagmamahal sa magulang,
Magkagayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang nasumpungan ang pinakamatibay na hawakan. Pinakamatibay na hawakan. So, kailangan mga kapatid na talagang isinuko natin ng buong buo ang ating sarili. Kaya tayo ay binigkas natin ng katagang la ilaha illallah dahil gusto nating sumuko sa kalooban ng dakilang tagapaglikha. Kaya ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam na ating binigkas ang katagang la ilaha illallah na ang hangarin natin ay para lamang sa kaluguran na kung saan tayo ay sumuko sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsunod din sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sinuman ang sumunod sa kanyang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanyang sugo, alayhi salatu wassalam, si Propeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, katiyakan, matatamo niya ang pinakadakilang tagumpay. Subhanallah. Allahu Akbar. Lahat tayo naghahangad ng tagumpay, di ba mga mahal na kapatid ko sa Islam? Kaya yun ang payo. Sabi sa atin ng dakilang tagapaglikha, sundin siya, sundin ang kanyang sugo, at ating matatamo ang pinakamataas na tagumpay sa kabilang buhay. Siya ang paraiso, Firdaus al-A'la. Ang pangpitong kondisyon ng la ilaha illallah mga mahal na kapatid sa Islam ay ang tinatawag na al-kabul, yung pagtanggap. Ang kabaliktaran nito ay ang pagtanggi. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, binibigkas natin ng la ilaha illallah na ating tinatanggap ang lahat ng napapaloob dito. Lahat ng napapaloob sa la ilaha illallah, tinatanggap natin at isinasabuhay natin ang mga kahilingan nito. Maging ito man ay mula sa ating puso at mula sa ating dila. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ito'y patungkol sa mga kufar, no, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya na katotohanan kapag sinabi sa kanila ang la ilaha illallah, ano ang reaksyon ng mga kufar, ng mga pagano sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu, sila ay nagmamalaki at hindi nila tinatanggap. Yan ang mga ugali ng mga kufar sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Noon sila ay nagmamalaki. Sinasabi pa nga sa isang aya na sinasabi ng mga kufar, nakakamangha ang isang bagay. Kasi nagugulat sila na sinabing isa lang ang Diyos, samantalang napakarami nilang Diyos, napakarami nilang mga Diyos-Diyusan. Ito'y nakakamanghang bagay. Namangha daw sila sapagkat yung panawagan ng Rasulullah SAW ay sabi niya, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Sabihin niyo na walang ibang Diyos, kundi ang Allah lamang, nag-isang tunay na Diyos, magtatagumpay kayo. Kaya ano ang sabi ng mga kufar, ng mga pagans? Sabi nila, amin bang iiwanan ang aming mga Diyos para lamang sa isang baliw na manunula? Sinasabihan ng mga pagano, ng mga kufar ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na isang baliw na manunula. Subhanallah. Hindi tinatanggap ng mga kufar yung panawagan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam patungkol sa la ilaha illallah, no? Bagkus siya ay pinagsabihan na isang baliw na manunula. Waliyadu billah. So, yun ang pangpito mga mahal na kapatid ko sa Islam. Ang pangwalo naman, kasi yung mga pantas natin iba ay nagsasabing walo ang kondisyon ng la ilaha illallah, dinagdag nila itong al-kufur bima ya'bud min dunillah. Ibig sabihin dito mga kapatid sa Islam, ito ay ang pagtanggi at pagtakwil sa lahat ng mga sinasamba bukod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, o pagtanggi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-tagut. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at layuan, iwasan ang pagsamba sa mga huwad ng mga Diyos-Diyusan. Diba? Isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga propeta, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha. Katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo at mga propeta sa bawat pamayanan, sa bawat bansa,
upang ipahayag sambahin lamang ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang ipahayag ang kalimatul la ilaha illallah, kalimatul tauhid, at layuan, iwasan, iwaksi ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wajtanibut tagut. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya pa, Allah ta'ala, faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fissama laha. So ibig sabihin mga kapatid, sinabi ng Allah Ta'ala ang sinumang nagtakwil sa mga tagot, maraming tagot, ang mga Diyos-Diyusan, ribulto, imahen, santo, santa, pati yung mga nananawagan sa pagsamba sa iba maliban sa Allah, tagot din yan. Syaitan, tagot, napakaraming tagot. Pero ang tinutukoy dito, ang malaking tagot, yung pagsamba nga sa mga Diyos-Diyusan, na kung saan itinatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba, dapat iwaksi ito. Kaya sabi ng Allah, magkagayon ang sinumang nagtambal ang sinumang nagtakwil sa tagot o sa mga Diyos-Diyusan at naniniwala lamang sa kaisahan ng Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, magkagayon tunay na kanyang napanghahawakan ang matibay at matatag na pananampalataya. Subhanallah. At hinding-hindi ito mapuputol hanggang siya ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, napakalinaw ang aya na ito na binigyang diin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tinakwil mo ang mga Diyos-Diyusan at ikaw ay sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tunay at tanging nag-iisang Diyos, ay mapapanghawakan mo ang matibay at matatag na pananampalataya na hinding-hindi ito mapuputol hanggang sa ikaw ay makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya yan mga mahal na kapatid sa Islam, ang 8 kondisyon ng La ilaha illallah na ating naibahagi sa inyo. Alam ko review lang po ito sa ating mga kapatid, subalit ito ay ang layunin ko ay para sa mga bagong Muslim na kung saan ay nangangailangan ng gabay, no, sa Islam. At inshallah, upang nang sa ganun ay magkaroon ng kabuluhan ang kanilang pagsaksi o yung pagsyahada nila, yung pagbigkas nilang La ilaha illallah, na walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat nating sambay maliban lamang sa Allah. Inshallah ay may napulot tayong kaunting kaalaman sa katiting ko na kaalaman na ibahagi. So hanggang dito na lang at maraming salamat po. Jazakumullahu khairan. Allahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At jazakumullahu khair sa aking mga kapatid kay Ustad Maharad bin Sulaiman. Assalamualaikum Ustad at kay Brother Abulo Jane. Jazakumullahu khair sa inyong pagsubaybay. Naway gantimpalaan po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang. Jazakumullahu